Sa iba pang balita, nasa 27 milyong balota na ang naimprenta ng COMELEC para sa nalalapit na halalan sa Mayo. Samantala, Dr. Willie Ong umatras na sa Senate race. Pero hindi na raw mabubura ang pangalan nito sa balota ayon sa COMELEC. Si Margaret Gonzalez magbabalita. Bukod sa National Printing Office o NPO, pinalawak ng COMELEC ang verification process ng mga balota sa pamamagitan ng paggamit sa buong Amorando Sports Complex sa Quezon City. Ang hakbang na ito ay upang mapabilis ang pagsusuri sa mga balotang gagamitin sa halalan. Sa bagong sistema, isinasailalim ang mga balota sa manual at machine verification upang tiyakin ang kalidad ng bawat isang balota. Ayon kay COMELEC Chief Attorney George Garcia, umabot na sa 27 milyon ang naimprentang balota sa NPO at ang lahat ng ito ay kailangang dumaan sa masusing verifikasyon. Nais ng COMELEC na maka-verify ng 1 milyong balota bawat araw sa loob ng Amorando Sports Complex. Sa loob ng sports complex, mayroong 200 makina na ginagamit sa verification at target din ng COMELEC na magtalaga ng 500 verifier para sa day at night shift, katulad ng sistema sa NPO. Sa kasalukuyan, ang National Printing Office ay may 260 makina at 600 verifiers na hinati sa pang-araw at panggabing shift. Sa verification process, sinusuri kung mababasa ng automated counting machine ang balota. Habang sa manual verification, ini-inspeksyon kung may punit, dumi o anumang diferensya ang mga balota. Sa mata pa lang, kita mo, parehas ba yung kulay? Yung kulay light green, yung kulay green, parehas ba yung kulay? Meron ka ba nakitang smudge? O kaya napunit ba? Kanina may nakita yung napunit sa taas. Technically, kahit yung punit na yon, babasahin nyo ng machine. Bakit? Hindi naman naapektuhan ang timing marks yung sa gilid. Pero, sa mata ng verifier, rejected yon. Defective yon. So, set aside. So, yun po yung mga defects. Ngayon, sa machine naman, titingnan ng machine na andyan ba yung mga secret markings namin. Ito ba ay tunay na balota para doon sa mismong bayan na yan o sa mismong presinto na yan. Kasi nga precinct specific. Therefore, nakakalibrate yung mga makina sa mismong presinto na bine-verify nila. Ayon kay Garcia, kinakailangan ng 7 hanggang 8 segundo para ma-verify ang isang balota. Depende yan sa kasanayan at experience ng verifier. Dahil dito, inasa ng COMELEC na mabilis din ang magiging proseso ng verification sa tulong ng mga trained personnel. Para ma-verify ang isang balota manually, at ng machine, 7.5 to 8 seconds ang nakukonsume ng isang verifier. Yun ay depende sa kasanayan niya o medyo eksperyensado na ba siya o pag nagsisimula pa lang na verifier. So, more or less sa maghapon, on the average siguro naman kung meron kang 7 to 7 na verification o 8 to 5 na verification, halimbawa, palagay ko naman medyo makakadami rin yung verifier natin. Sa kasalukuyan, nasa 3 hanggang 4 na milyong balota na raw ang sumalang sa verification. Matapos dumaan sa proseso ng verifikasyon, ang mga balotang pasado ay dinadala sa packing area at inilalagay sa maayos sa mga kahon upang mapanatili ang kalidad ng mga ito laban sa anumang temperatura o posibleng pinsala. Minsan kasi may mga pagkakataon dati. I think in 2016 or 13, may nagreklamo na nag-expand yung balota. Nag-expand yung balota, pinasok sa makina, nire-reject ng makina. Yan po base sa ating karanasan. Nagmo-moist kasi, o kaya dahil sa init, nag-expand. Ngayon po, yan yung ating ginawa ng paraan itong mga nakarang eleksyon upang hindi na mangyari yung mag-expand. Kasi siyempre, pag nag-expand, iba na yung size ng balota. Yung size ng balota ay nakaprogram yon sa mismong makina. Pag hindi yun na nakita niyang size, i-reject yung mismong balota. Samantala sa mga balotang dumaan sa verification, kakaunti lamang ang mga rejected o defective ballots. Malayong malayo sa naunang 30% defective rate sa unang 6 na milyong balotang naimprinta. Ang mga rejected ballot o hindi pumasa sa manual at machine verification ay kailangan muling ipaimprinta sa National Printing Office. Samantala, isa pang kandidato sa pagkasenador ang umatras sa halalan. Sa pamamagitan ng isang social media post, ipinahayag ni Dr. Willie Ong ang kanyang pag-atras sa pagkasenador upang mas bigyang pansin ang kanyang kalusugan. Ayon sa COMELEC Chairman, kung hindi personal na makapaghain ng withdrawal si Ong dahil sa kanyang kondisyong medikal, maaaring ibang tao maghain ito sa kanyang ngalan, basta't may kaukulang medical certification. Kung sakali ang sino man po ngayon na magwi-withdraw ay may karamdaman, basta may certification lang kayo mula sa doktor, tatanggapin po namin ang withdrawal. At siyempre, hindi naman po ilihim yung sakit nung nabanggit yung personalidad. Yan naman po ay common knowledge.
Nilinaw rin ng COMELEC na hindi na maalis ang pangalan ni Ong sa balota kahit pa siya'y umatras na sa laban. Kung sakali man, again, kung sino man ang mga magwi-withdraw ngayon, hindi na po namin babaguhin na nai-imprint ang balota. Tuloy-tuloy na po kami. Hindi na po namin matatanggal yan. We can no longer compromise the 27 million ballots na imprenta natin. At therefore, lahat po ng boto kung sakali doon sa mismo nakapag-withdraw na si Mr. Wilbert Lee, lahat pong botong yan ay stray lahat. Para sa Diyos at Pilipinas, Kumahal Mark Gonzales, SMNI News.